Mga kwento ni Kuya. Ang mayabang na puno. Noong unang panahon, sa gitna ng isang malawak at luntiang kagubatan, may nakatayong isang napakataas at napakalaking puno. Napakalawak ng kanyang mga sanga at napakalago ng kanyang mga dahon. Siya ang pinakamalaki sa lahat ng puno sa kagubatan. Dahil dito nagsimulang maging mayabang ang puno. Araw-araw ay pinagmamasdan niya ang mga maliliit na halaman sa paligid, ang mga damo, bulaklak at batang puno. Ako ang pinakamataas, sabi niya ng malakas. Ako ang pinakamaganda. Wala nang hihigit pa sa akin sa buong kagubatan. Tahimik lamang ang mga maliliit na halaman. Hindi sila sumasagot dahil alam nilang walang mabuting maidudulot ang pakikipagtalo. Ang pagtawanan ng mayabang na puno. Isang umaga, may isang maliit na bulaklak na tumubo malapit sa kanyang ugat. Napansin ito ng puno at siya ay tumawa. Hahaha, tingnan mo ang sarili mo. Napakaliit mo. Sa isang malakas na hangin lang, tiyak na matatanggal ka sa lupa. Ang maliit na bulaklak ay mahinahong sumagot. Maaring maliit ako, ngunit marunong akong yumuko kapag may bagyo. Hindi ito pinansin ng puno. Yumuko? Ako? Hindi kailanman. Napakalakas ko. Hindi ako kailangang yumuko kahit kanino. Tahimik lamang muli ang bulaklak. Hindi kalayuan sa kanila ay may isang matandang puno na matagal nang nakatira sa kagubatan. Narinig nito ang pagyayabang ng batang puno. Dahan-dahan itong nagsalita. Kaibigan, tandaan mo ito? Ang lakas ay hindi lamang nasusukat sa taas o laki. Minsan, ang tunay na lakas ay ang marunong yumuko kapag kinakailangan. Ngunit hindi nakinig ang mayabang na puno. Hahaha, matanda ka na kasi. Ako ang bagong pinakamalakas sa kagubatan. Napailing na lamang ang matandang puno. Isang gabi, biglang tumilim ang langit. Makapal na ulap ang nagtipon. Humihip ang malamig na hangin. Unti-unting lumakas ang hangin hanggang sa ito ay naging malakas na bagyo. Kumikitlap sa kalangitan. Kumukulog ng malakas. Ang mga damo at bulaklak ay lumuko sa lupa upang hindi matangay ng hangin. Ngunit ang mayabang na puno ay sumigaw. Hindi ako yuyuko. Napakalakas ko. Walang hangin ang makakapagpatumba sa akin. Ang pagbagsak ng mayabang na puno. Habang lumalakas ang bagyo, patuloy na hinahampas ng hangin ang kanyang mga sanga. Nabali ang isa niyang malaking sanga. Crack! Napakalas ng kanyang mga dahon. Ngunit nanatili pa rin siyang matigas. Mas lalong lumakas ang hangin. Hanggang sa crash! Hindi na kinaya ng kanyang katawan ang lakas ng bagyo. Ang malaking puno ay tuluyang natumba sa lupa. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Kinabukasan, sumikat ang araw. Unti-unting bumangon ang mga damo at bulaklak na yumuko noong bagyo. Nakaligtas sila. Ngunit ang malaking puno ay nakahiga na sa lupa. Tahimik niyang sinabi, kung nakinig lamang sana ako, kung natuto lamang sana akong maging mapagpakumbaba. Ngunit huli na ang lahat. Lumipas ang panahon. Ang lugar kung saan natumba ang puno ay tinubuan ng mga bagong halaman at bulaklak. At mula noon, palaging sinasabi ng matandang puno sa mga batang halaman. Ang tunay na lakas ay hindi sa laki o taas, kundi sa pagiging mapagpakumbaba at marunong makinig. Aral ng kwento. Ang pagiging mayabang ay maaaring magdala ng kapahamakan. Mas mabuti ang pagiging mapagpakumbaba at marunong tumanggap ng payo.